Anong ibig sabihin ng no contact rule sa narcissist? So itong no contact rule na 'to basically ay inia-advice ko sa mga nakipag-break sa narcissist or nakipag-break ang narcissist sa kanila, kung sino man ang gumawa nitong breakup na ito. Or parehas nilang ginusto na maghiwalay sila. So itong no contact rule ang aking number one na focus pagdating sa healing. No? So marami ang hindi alam ang ibig sabihin nito. Ang akala ay specifically sa mga messages lang, sa mga text lang, no? Sa calls lang. So i-analyze natin ng maayos para maintindihan ninyo, no? So pag sinabi nating no contact rule sa narcissist, ito yung completely, no? Completely cutting off all forms of communications and interactions with a narcissistic ex-partner. So, klaruhin natin, narcissistic ex-partner. Ibig sabihin, ex mo na. Okay? So, yung iyong psyche, yung iyong mindset, yung iyong ika nga ay pananaw or perception doon sa tao na yon ay dapat ay ex mo na. Okay? Para magawa mo 'to. Kasi baka naman iniisip mo na hindi mo na ex. Parang ang datingan nito is kayo pa. Okay? Klaro tayo diyan. So, eto no, it includes or this includes no, no text, no text, no calls, no, social media stalking, wag na wag, okay? So, eto nga ang ginawa nyo. Ito naman talaga yung ginawa nyo eh, no? Yung mga followers ko. Yung mga na-coach ko, ito yung ginawa. Kasi hindi nila masyadong naintindihan itong no contact rule eh, na tinuturo ko eh. Ang ginawa nila is na-block sa Facebook, sa WhatsApp, etc. Lahat ng mga platforms na may text and may chats and may calls. Binilak lahat. So, sa madaling salita, hindi na sila nakakapag-chat sa isa't isa, nakakapag-message sa isa't isa, nakaka-call sa isa't isa. But here's the catch. Ginawa nga nila yun. Pero, wala naman tigil sa pag stalk Umistok na ng umistok ng umistok. Ano yan? Part pa rin yan ng ika nga ay interaction. Nakikipag-interact ka pa rin sa kanya. No, ikaw ang nag-i-initiate, inaalam mo, no? Nakikipag-interact ka pa rin sa kanya, 'di ba? That's what we mean by interaction. Yun 'yon. Dapat naiintindihan natin 'yon. Hindi specific 'yon na ay pagka-interaction kailangan may kausap ka eh. Kailangan ka-chat mo, no. For me, no, when I say no contact rule, kasama po 'yan. Once na nag-stalk ka, interaction na 'yon para sa akin. You interact. Nag-interact yung utak mo eh. 'Di ba? You entertain the post. In-entertain mo yung mga travels. In-entertain mo yung mga pa-cute. In-entertain mo yung mga pa-sweet sweet nila, no? Yung kanilang mga palabas, yung mga for the show. In-entertain mo. Eh what's that? That's interaction. Kinaklaro ko lang kasi hindi natin magagawa ito kapag hindi maayos yung inyong pag-i-execute. Okay, ginagawa nyo nga pero walang effect. Why? It's because no, hindi proper yung execution niyo, yung pag-execute. Okay? So, yun yung problema doon. And here's the catch, no? No contact rule is basically applicable sa magjowa or mag-live-in partner na walang anak, no? Wala nang business na involved, wala nang mga properties na involved. So, ibig sabihin, isettle nyo na, ayusin nyo na, and then no contact rule. Okay? Doon naman sa mag-asawa na naghiwalay, may mga anak kayo, di ba? So, as much as possible, low contact and then no contact. For me, it's combination. There are times wherein completely no contact and when may mga issues na dumating, kagaya ng
nagkasakit yung anak ninyo or may sustento na kailangan, doon lang papasok yung low contact. Low contact hindi yung ang datingan normal. Yung parang merong ika nga'y kumustahan, may ngitian, yari kayo dyan. Why? Because charming ang mga narcissist, lalo na kapag ex mo na sila. No, pagka nakikipag-usap nagpapakyut yan, no, para mahumaling ka ulit. O kaya may mga paselos na style yan or mga padaples, yari ka na naman. So that's what we mean by that. Okay, klaro tayo dito, no? Sa no contact rule na ito, no? Doon tayo sumasablay, as in summary, doon tayo sumasablay sa stalking. Stalk kayo na stalk, tigilan nyo na yan. Hindi kayo mag-heal niyan. Back to zero kayo dyan. Lalo na kung gabi, tutulog na kayo, magkaka-insomnia kayo. 100% sure ako na may mga nakaka-insomnia o hindi nakakatulog pag nag-stalk. Kung kayo mag-i-stalk, halimbawa talagang kating-kating na kayo, wala naman akong magagawa eh. Mag-stalk kayo sa tanghali. Tanghaling tapat. O kaya pahapon. No, sa umaga, huwag kayong mag-stalk, sisira yung araw nyo. Pagka maganda yung post, maganda yung post niya, syempre para sa'yo, hindi maganda yon, wag sira araw mo. Sa gabi, wag ka magi-stalk doon. No, kasi pag nag-stalk ka daw, yari ka, hindi ka makakatulog. Mga banda patanghali, pahapon yan. Kaya pang i-hold yan ng brain mo. Kaya pa yung i-handle ng ika nga ng ano mo, ng iyong ng araw mo. Okay? So, see you in my next content. Para dun sa mga gusto magpa-coach sa akin one-on-one, it's only 1 hour na coaching and makaklaro kayo dito. I'll give you guidance and do's and don'ts on your narcissistic breakup, narcissistic relationship, and also emotional support and psychological first aid at the same time. If you need help, then I'll link you to the proper or healthcare professional that is proper can properly handle your situation, like for example depression, no, GAD or generalized anxiety, something like that. Okay, lilink natin ang mga ganitong situation. See you in my next content. Maglalagay na lang ako ng contacts dyan, ako din yun sasagot sa inyo dyan. Bye for now.